Isang taon na ang nakalipas mula nung ipatupad ang fixed salary scheme para sa mga driver at konduktor ng bus. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw ito sinusunod ng ilang bus company. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, gaya nung nabanggit mo, Pebrero pa noong isang taon ang ipatupad itong fixed salary para sa mga bus drivers at mga konduktor. Ipapalit doon sa commission-based na scheme ng pagpapasahod sa kanila. Pero hanggang sa ngayon, ayon sa DOLE, ay hindi pa rin naging compliant o hindi pa nagko-comply ang lahat ng mga bus companies dito. Pero sabi ng DOLE, ang target daw ngayong taon ay 100% compliance para sa 2013. Ang mangyari, masyado naman maging basic. Namumulang mga mata at nangangalog na mga kalamnan. Ito raw ang araw-araw na nararamdaman ng bus driver na si Joel noong 16 hours pa ang shift niya sa rutang Baclaran, Fairview at pabalik. Minsan, kailangan pa raw maging balahura sa pagmamaneho para makarami ng komisyon sa bawat pasaherong maisasakay. 9% po kami doon. Pag 1,000, nasa 90 na kami. 90 pesos kami doon. Oo, no talaga. Talagang kanya-kanyang diskarte sa kalsada dati. Pero nang ipatupad na ng kanyang employer ang regular na sahod plus benefits, 2 buwan na nakakalipas, aabot sa 1,000 piso raw ang take home ni Joel kapag maganda ang biyahe at punuan man o halos walang sakay. Parang mas maganda naman ngayon kasi pwede kang patay-patay sa oras. Pebrero noong nakaraang taon nang ipatupad ng Department of Labor and Employment ang Department Order 118-12 na layon daw na bigyang proteksyon ang mga driver at konduktor ng mga bus. Kabilang sa mga mandato nito ang regular na sweldo kapalit ng commission basis na sistema ng pasahod na nakita raw na isang dahilan sa mga aksidente sa kalsada. Alinsunod din sa Department Order, hanggang 12 oras na lamang ang shift ng isang bus driver. Dati-rati, ang mga bus drivers, kaya napakadalas ang aksidente, kulang sa tulog. Iminamandato doon na dapat bayaran ng minimum wage at saka mga social security benefits katulad ng 13-month pay, service incentive leave, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Para masigurong nasusunod ang regulasyon, requirement na sa pagre-renew ng prangkisa ng bus company sa LTFRB ang Labor Standards Compliance Certificate o LSCC mula sa DOLE. Sa ngayon, 152 bus companies o mahigit 6,000 bus at mahigit 14,000 drivers at conductor sa buong bansa ang compliant o nakakasunod sa Department Order. Dito sa Metro Manila, mahigit 7,000 bus drivers at mga konduktor ang sumasahod na ng regular mula sa mahigit 80 bus companies. Pero ayon sa website ng DOLE, halos 200 bus companies ang nag-ooperate sa Kamaynilaan. Sana within this year ay makompleto na natin lahat ng bus companies. Maliban sa minimum daily wage na 456 pesos dito sa Metro Manila, meron din daw dapat incentive sa mga driver at konduktor na base sa kanilang performance. Sa kabila nito, may ilan kaming nakausap na tila umaaray sa pagkakapalit sa commission basis scheme. Kung pangangakuha ng operator, ibibigay nila. Yun lang ang tanong doon. Talo kami. Kung kayo mapipiliin? Mas gusto pa namin yung dati. Halimbawa, lumiit man ng konti ang iyong kita, safe ka naman sa kalsada. Jessica, ilan pa sa mga requirements para dito sa Department Order 118-12 ay ang pagkakaroon ng barracks o yung pahingahan ng mga driver na air-conditioned at yung dapat daw sertipikado rin ng TESDA ang driver at konduktor ng bus companies. Jessica. Okay, ang problema, Cedric, sa pagdaan natin sa EDSA araw-araw, no? Kahit dito sa may Circle, Commonwealth, hindi nagbabago yung pagpapatakbo ng mga driver sa kanilang mga bus. Talagang humaharurot pa rin sila sa kabila ng mga aksidente na nangyari in the past, no? At ang nangyayari pa, sa tingin ko, nakikita ko ito mismo, nag-uunahan kasi sila sa mga pasahero, kaya talaga namang napakabilis nilang tumakbo. Alam mo, Jessica, yun yung sinasabi ng DOLE na iniiwasan daw, gustong i-eliminate yung mga ganyang senaryo dahil dito sa Department Order na ito. Unfortunately, hindi pa naman daw lahat ng mga bus companies ay nagko-comply. In fact, binibigyan daw sila lang until this year. Sana raw may makumpleto ng DOLE na 100% compliance na ito mga bus companies. Kaso nga lang, mayroong mga bus companies na hindi pa rin talaga nakakapag-renew or hindi pa rin nakaka-comply yung mga requirements. At eventually daw, sabi ng DOLE, ay maiwasan nga itong mga ganitong sitwasyon
regulasyon. Pero talaga na-observe natin talaga, meron pa rin mga bus drivers na pilit pa rin na naghahabol at nakikipaghabulan sa isa't isa para sa mga pasahero, Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.